Polo po, araw-araw na suot ni Tanggol sa Batang Quiapo. 50 na lang. 7 episodes na pong suot ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Magandang araw mga kapanalig. Narito nga pala kami sa Divisoria para mamili ng ilang gamit para sa Pasko at sa Undas. Kasama natin si Father Mark Ian Abu. Narito rin sa likuran ko si Brother Adrian Caraos at si Father Jen Rod. So samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go! Una kaming nagpunta sa tindahang ito ng mga Christmas tree and Christmas decors. Talaga namang magaganda ang mga tinda dito mga kapanalig. Kung inyong mapapansin, napakadami nilang Christmas decors na itinitinda. Pero sabi namin, maghanap-hanap muna tayo ng iba. Hanggang sa napadpad nga kami sa tindahang ito, kung saan naroon si Sophia. Yan, shout out kay Sophia na napakasipag. Inassist niya kami para makapamili ng aming mga gustong Christmas decors. Bukod sa mga gamit na pampasko, naghanap din kami ng kandila na magagamit para sa darating na November 1. Hanggang sa napadpad nga kami sa tindahang ito ni Nanay. So shout out kay Nanay na meron kaming nakakatawang experience. Kasi nga medyo may pagka-moody itong si Nanay. Pag tinatanong namin kung magkano ang bawat isa, ang sasabihin ay hindi ba kayo marunong magbasa? Pero okay naman, mabait pa rin naman si Nanay at shout out sa inyo. Meron din pong mga iba pang tinda dito, may mga kandila pa rin sa ibang stores, may mga prutas din, marami pong tinda dito sa Divisoria. Hindi pa masyadong ganun karami ang tao, pero sigurado ako na sa papalapit na Pasko, sa November, talagang ito ay dudumugin. Kaya ngayon pa lamang mga kapanalig ay mabili na kayo kung gusto ninyong medyo maluwag pa. Sa paghahanap naman namin ng Christmas light para sa aming biniling Christmas tree, napadpad kami dito sa Ye-Light at nakasama nga namin dito si Father from Payatas. Namimili din ng kanyang ilaw na gagamitin sa parokya. Talaga namang napakaganda dito ng mga ilaw mga kapanalig, quality, at karamihan dito ay 50% off. Kaya kung naghahanap kayo ng magagandang ilaw na nagtatagal, abay dito na kayo sa Ye-Light. And last but not the least, napadpad kami dito sa tindahan ni Joy. Yan, shout out kay Joy sa paghahanap namin ng mga iririgalo ni Father Mark Ian sa kanyang staff o dun sa mga nagtatrabaho sa National Shrine ng Santo Padre Pio. So hulaan nyo na lamang dito kung alin yan ang binili ni Father Mark Ian para sa inyo. At ang dami niyang ang binili, kaya habang ako'y naghihintay, naisip kong tulungan ipagbenta itong mga jacket na nasa likod ko. Natay, jacket po. Naliwanag ang hanap. Meron po. From small to extra large yan ah. Sir, bagay yun sa inyo. Gandang kulay. May bagay ngayon sa inyo, sir. Isukat nyo ko eh. Isukat. Bagay na. Poging-pogi kayo niya. Hindi, poging-pogi kayo. Sir, pogi na kayo. Hindi pa kayo nakaganyan. Lalo na pag nakakulok. Pogi. Sir, isukat niyo, sir. May hood. Ayaw niya na may hood. Ito walang hood. Parang ganyang kulay din niya. O, ito. Bagay ito. Kaya na may tatay suot ganito. Pogi-pogi. Tinginan yung mga chicks. Polo po, araw-araw na suot ni Tanggol sa Batang Quiapo. 450 na lang. Araw-araw. Ilang episodes na po itong suot ni Tanggol? 450 na lang. Para po sa inyong mga asawa, bagay na bagay magmumukhang siko o Martin. Dito sila tumatagal. Ma'am, Polo. Bili po yata eh. 7 episodes na pong suot ni Coco Martin sa Batang Quiapo. So yun lamang po mga panalig. Maraming salamat po sa pagsama sa aming adventure. Huwag niyong kakalimutang mag-follow, mag-like at mag-subscribe. Hindi lamang po dito sa ating Facebook page, pati sa ating YouTube channel. So yun lamang po mga panalig. Mag-iingat kayo lagi. God bless. First time namin na nagkaroon ng Christmas tree. Kaya excited si Don Felipe. So mga panalig, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano namin nabuo ang Christmas tree na yan. Let's go! So ang una namin ginawa mga panalig ay pinagpatong-patong namin yung 3 layer ng Christmas tree. At kung inyong mapansin, ang bawat dahon at sanga ay nababalot ng plastik. Kaya isa-isa namin yung hinuhugot. Ang sabi pa nga dyan ni tatay, abay napakarami pala nito. Ang hirap nitong gawin at ang hirap ding alisin. So yan, tsinaga naming dalawa at pagkakalis ng plastik, ang aking ginagawa ay binubuhog-hag ko yung mga dahon at iniaayon ko doon sa mga lugar na wala para hindi kalbong tingnan yung ibang part.
Yan, kung inyong mapapansin mga kapanalig, napakaganda na ng kinalabasan, naalis na yung mga plastic at buhaghag na. Ang sunod naman namin ginawa ay inihanda namin yung ide-decorate dyan. Yan, yung mga bulaklak na yan, hindi ko alam ang tawag dyan, poinsettia yata. So ang aming ginawa ni tatay ay yung mga tangkay niya ay aming isinusuot isa-isa dahil may butas yung bulaklak na yan. So sinusuot ko ng kaunti. Ang goal naman ni tatay ay isa-isang hugutin yung tangkay para walang makitang nakalabas doon sa harap ng bulaklak. At yan, napakarami naming ginawa. 36 pieces yan mga kapanalig. At ito ang itsura niya sa malapitan. So pagkatapos namin gawin yan, syempre ikakabit natin sa Christmas tree. So ang ginagawa ni tatay, siya ang taga-abot, ako naman ang tagalagay. Aming sinisigurado na bawat sulok ay meron para hindi naman pangit tingnan. Kumbaga ay balanse. Si tatay ay nagbibilang kung ilan sa taas, ilan sa sunod na layer. Yan. At ang sunod, syempre, kailangan din natin ng Christmas balls. Yun naman mga bakante, yung walang poinsettia, yun ang nilalagyan namin ng mga golden Christmas balls. Kaya mine-make sure namin na tama ang lagay. Siyempre, hindi rin makukumpleto ang Christmas tree kung walang Christmas light. At napaganda ng Christmas light na yan dahil kulay green ang linya o yung wire, kaya hindi halata na nadyan sa Christmas tree. Tapos maliliit din ang ilaw. Ako nga hilong-hilo na dyan, paikot-ikot dahil medyo mahaba. So ang ginawa ko ay mula sa baba pataas at mula sa taas pababa at nakataas uli yata yan. Nakaapat na ikot yata yan para lamang maubos yung Christmas light. At ito na nga mga kapanalig, ang kinalabasan natin, medyo maliwanag kaya hindi nyo makita yung ilaw, pero maganda yan. Minakalimutan nga pala kami yung yung parol, yung star ng Pasko. Sabi ng aking ina ay dapat daw may ganyan. Buti na lang ay nakabili ako ng pangsabit na star, so yun na lamang ang inilagay ko at kita nyo maganda ang kinalabasan. Approve! So yun lang mga kapanalig, salamat po sa pagsama. Excited si tatay dahil nga first time naming magkaroon ng Christmas tree ngayong Pasko. So yun lang po mga kapanalig, mag-iingat kayo lagi. God bless. Yeah! Relax. Lagyan yung paa nyo dyan. Lagyan yung paa. Wow! Magandang araw mga kapanalig. Kita nyo naman, tuwang-tuwa si Don Felipe. Bakit kaya? Dahil ibinili ko siya ng upuan. Alam nyo ba kung saan galing yan? Galing pa yan sa Isla Verde. At mula sa Isla Verde, itinawid pa yan ng bangka. At pagdating sa Lipa, yan dinala ko sa amin. Dahil hindi rin nakakaabot yung aking sasakyan sa malapit sa aming bahay, abay kita nyo naman, buhat-buhat ko ang upuan ni Don Felipe. Huwag kayong mag-alala, hindi naman yung kabigatan dahil gawa yan sa kawayan. Pero ganun pa man, napakaganda ng features ng upuang ito. Ipapakita ko sa inyo mga kapanalig. Unang-una ay adjustable ito. Meron itong 3 level sa inyong pinakamataas. At kung inyong mapapansin, ibinababa ko sa second level. At ang sabi ko nga kay tatay, abay subukan ninyo. Testingin ninyo kung kayo ay magiging komportable. At para maging kumpleto ang inyong experience, abay gamitin nyo din yung kasama niyang lamesa. Ilagay nyo ang inyong paa. At yan nga si Don Felipe, kita nyo naman, tuwang-tuwa. At ang sabi ko ay sige, subukan naman natin yung sunod na level. Ibababa naman natin para malaman nyo kung ano yung mas komportable para sa inyo. At pumili kayo ng gusto ninyo at yun ang ating gagawing default. Nagkamali pa nga ako dyan na itaas ko mga kapanalig. Dapat pala yun yung pinakamababa. Yung parang higaan na. At yan nga, hihiga na si Don Felipe mga kapanalig. At ang sabi niya nga sa akin ay yan ang kanyang pinakapaborito. At sabi ko yan ang aming gagawing default. Nakagaya na ang upuan para kung siya'y mamamahinga ay di ganyan na. Tuwang-tuwa din si Doña Erlinda at syempre si Don Felipe. Ito nga ang itsura niya mga panalig sa malapitan. Kita nyo, yan ay mga pinagtagpi-tagping kawayan. May mga design pa nga, mga sinunog. At yung kanyang higaan na yan ay napaka-ergonomic. Ergonomic dahil, alam niyo kung bakit, sumusunod kapag kayo humihiga. At may kasama rin yung lamesa mga kapanalig, patungan ng paa. At kung gusto nyo rin na magkaroon ng ganitong upuan, abay kontakin nyo lamang ang page ng parokya sa Isla Verde. Dahil hindi kayo magsisisi mga kapanalig. Isa pa, makakatulong kayo sa mga taga rito upang magkaroon sila ng kabuhayan. At isa pa, napakamura nyo itong makukuha kung ikukumpara doon sa mga nabibili natin sa mga department store. Yeah! Relax. Lagyan yung paa nyo dyan. Lagyan yung paa.
Wow! Talaga namang tuwang-tuwa si Don Felipe. So ano pang hinihintay nyo mga panalig? Bili na! Yun lamang po mga panalig, mag-iingat kayo lagi. God bless!